Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, June 12, 2024. Ako si Barbie Mulag at ito ang Balitang A to Z. Arestado, tinaguri ang torture master na nasa likod umano ng pananakit sa mga tauhan ng Pogo Hub sa Pampanga. Nahuli na ng PAOCC. Suspect isang wanted fugitive sa China. Ika-126 na taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ipinagdiwang. Iba't ibang munisipalidad at makasaysayang lugar sa bansa nakiisa. Grupo ng manggagawa at kabataan nagkilos protesta malapit sa US Embassy ngayong Independence Day. Sigaw nila, US Military Forces layas dahil pinalalala umano ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Mga ahensya ng gobyerno nagpabonggahan sa kanilang floats ngayong June 12. At sa ating balitang showbiz, lagi nang umaawit, Nations Girl Group na BINI, pinaindak ang Blooms. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Arestado ang isang Chinese na sinasabing master torturer sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kasama sa hawak na ebidensya ng mga otoridad ay ang cellphone ng suspect na may pictures ng mga patay na biktima. Ayon naman sa isang opisyal ng Justice Department, oras ng siyasatin ang pagbibigay ng lisensya sa mga Pogo. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Siya si Wu Lifeng, ang inaresto ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC nitong weekend mula sa sinalakay na illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Siya ang itinuturong torture master o nasa likod ng pagtotorture sa mga tauhan ng Pogo na hindi nakakakota sa online scam operations. Isa po siyang fugitive sa China. Ang kinasangkutan niya po, ang nakalagay po doon are violent crimes. Ibig sabihin, mga pwedeng nananakit, pwedeng pumapatay. Nakakita po kami ng mga patay na picture doon po sa cellphone niya. Maybe these are evidence na sinesend niya sa mga boss na ito, napatay na namin. Ayon sa PAOK, nasa kote ang puganting Chinese habang namimitas ng mangga sa labas ng Pogo compound. When he was subjected to interrogation, relax. Parang it's quite normal for him. Parang baliwala eh. Parang baliwala. Oh, parang baliwala na napatawa-tawa pa eh, di ba? So nakakainis nga eh. Ngayong dumarami ang nadidiskubreng kriminalidad sa likod ng mga Pogo, sinabi ng isang opisyal ng Department of Justice na dapat nang suriin ang pagbibigay ng lisensya sa mga ito. Unfortunately, on the face of the documents as submitted by the applicants for license with Pogo, they appear to be genuine, they appear to be proper. There were no red flags as of then. This is the reason why it is an opportunity for government to really take a long and serious look at its processes. Pero binigyang diin ng PAGCOR na ang mga local government units ang dapat na managot sa illegal na kalakaran ng Pogo sa kanilang lugar. Dapat they police their ranks para hindi sila masamahan, mahaluan ng mga kriminal. Hindi mo naman malalaman yun eh. Hindi mo naman malalaman yung criminal pala yung activity dyan sa building. O ngayon, kung may business permit yan, may karapatan sa LGU, inspeksyonin. Kaya ang National Intelligence Coordinating Agency sinita ang mga pulis na huwag magbulag-bulagan sa mga kriminalidad sa loob ng mga Pogo. You cannot turn a blind eye because alam niyo yung problems ngayon na-explain na internally doon sa loob ng hub. Kung magkaroon na ng familiarization, at saka pangalawa, mayroon kang familiarization, kung bribery. Bribery in the form of whatever support doon sa then hindi na sila magiging effective. Samantala, bukas si House Speaker Martin Romualdez sakaling imbestigahan sa Kamara ang mga kriminalidad sa likod ng mga Pogo. Pero hindi pa malinaw kung suportado ba niya o hindi ang tuluyang pagbabawal ng Pogo sa Pilipinas. Idadaan din yan sa isang proseso, sa mga hearings. So papakinggan natin lahat ng mga stakeholders kung ano mga posisyon nila dito
at doon natin titimbang kung anong dapat ang pinakamagandang gawin natin. Sa ngayon, hawak pa rin ng PAOK ang mga arestadong individual sa mga sinalakay na pogo na ginagastosan ng gobyerno ng hindi bababa sa 40 million pesos sa loob ng 4 na buwan mula sa kanilang pagkain, gamot at tutulugan bago masampahan ang kaso at maideport. Nagtayo na rin ng Informal Witness Protection Office ang PAOK upang proteksyonan ang mga magbibigay ng impormasyon at tetestigo laban sa mga pogo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pareho ang modus operandi na ginagawa umano ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga at ng Sabamban, Tarlac sa paggalugad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Philippine National Police na tagpuan ng ilang mga paraphernalia sa 49 na gusali na naturang Pogo Hub. Kasalukuyan namang isinasagawang investigasyon ng otoridad sa may-ari ng Lucky South 99 na hindi pinangalanan ng PAOK. Kaparehas na lang kung ano yung nakuha na meron sa kabila, meron din sa kabila. Number one, yung hundreds of and thousands of SIM cards, pre-registered SIM cards. Number two, yung computers na ginagamit for scamming activities, mga cellphones, and then meron po silang mga manuals for lab scam written in Chinese language or translated in other languages. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-126 na taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ipinaalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkulin ng mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ating tinatamasa ngayon, maging ang paggunita sa kabayanihan ng mga Pilipino. Ginunita rin ang Independence Day sa ilang makasaysayang lugar sa Pilipinas. May Balitang A to Z si Naomi Almohano. Buhay na buhay at damang-dama ngayong araw ng kalayaan ang kabayanihan ng mga Pilipino na tinatamasa ng lahat sa panahon ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang wreath-laying ceremony sa Rizal Park sa Maynila kaninang umaga. Kasama ang kanyang may bahay na si Liza Araneta Marcos, Congressman Sandro at bunsong anak na si Vinnie Marcos. Sa pagdiriwang ding ito, inawit sa publiko ang Bagong Pilipinas Hymn na Panahon ng Pagbabago at Panata ng Bagong Pilipinas. Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pang-aapi. Mga kababayan, tayo ang muka ng Bagong Pilipinas. Sa sarili nating pamamaraan, maaari tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Kinilala rin ng Pangulo ang kontribusyon ng mga makabagong bayani, kabilang na ang mga guro, mga magsasaka, mga mangingisda, mga sundalo at mga Pilipinong ginagawa ang lahat para makatulong sa pag-unlad ng bansa. Samantala, nagkaroon din ng seremonya ng paggunita sa ilang mga makasaysayang lugar. Pinangunahan ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang pagdiriwang sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, kung saan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. Aking pong hinihikayat at bawat isa na makilahok sa kasalukuyang pagsisiga at pagsikat tungo sa Bagong Pilipinas. Inalala naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo ang kabayanihan ng mga katipunerong nakipaglaban noon sa tinatawag na ngayong Pinaglabanan Shrine. Tayo ay malaya na, tungkulin nating magpalaya ng kapwa, hindi lamang sa mananakop, kundi sa gutom, sa kahirapan, sa pangamba, sa pangangapi, so wala nang katarungan. Sa kabila ng makabagong paraan ng paniniil, dala ng araw ng kalayaan ang kahulugan na kailanman ang Pilipino ay hindi patitinag lalaban sa anumang hamon, anuman ang pagdaanan sa mga darating pang panahon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sa manlulupig, hindi pa sisiil. Yan ang naging pahayag ng Philippine Coast Guard sa kanilang post sa Facebook matapos iwagayway sa unang pagkakataon ng watawat ng Pilipinas sa BRP Teresa Magbanwa.
Nakadaong ang naturang barko sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sa pangunguna ni PCG Lieutenant Efren Duran, sabay-sabay na sumaludo ang mga tauhan ng PCG habang itinatas ang watawat ng Pilipinas sa kasagsagan ng kanilang paglalayag sa Sabina Shoal bilang pagbabantay sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon naman sa PCG, namataan nilang nagmamatsyag ang 8 barko ng China sa loob mismo ng shoal at 4 naman sa labas nito habang isinasagawa ang seremonya. Ipinaalala ng Papal Nuncio to the Philippines ang pagkakaroon ng pasensya, malalimang dialogo at respeto sa international law para maiwasan ang gulo at paglala ng tensyon sa mga isyong panlipunan na kinakaharap ng bansa ngayon. Kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day sa Malacanang, inihayag ni Reverend Charles Brown na ang daan patungo sa pagkakaroon ng ligtas at masaganang mundo ay ang pakikipagdialogo. Pagmat wala siyang partikular na isyong binabanggit, mabatid na harap ang bansa sa tensyon sa pagitan ng China sa West Philippine Sea. In this situation, if we want to make a world of safety and prosperity for our children, the way forward for all of us is the same path that has brought the hope of peace to the people of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And that is the path of dialogue, patient, serious dialogue. Sa aming pagbabalik, mga manggagawa at ilang grupo ng kabataan nagprotesta kasabay ng Araw ng Kalayaan. Estados Unidos, pinapalayas. At Pilipinas, laglag na sa FIFA World Cup 2026 qualifiers. Abangan na ang lahat ng may init na balita ngayong gabi sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sinabayan ng kilos protesta ng ilang grupo ng mga manggagawa at kabataan ang selebrasyon ng 126th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas. Nagtangka ang ilang ralista na isagawa ang protesta sa tapat ng US Embassy para ipanawagan ang pagpapaalis ng puwersa ng Amerika sa bansa na anila ay nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. May balitang A to Z si Ace Cruz. Target ng grupo ng mga manggagawa na magdaos ng programa sa harap ng US Embassy sa Maynila pero hinarang sila ng pwersa ng kapulisan at Bureau of Fire Protection. Tandaan po natin ang nakalagay sa konstitusyon, very clear. Mapayapang protesta. Dapat payagan ang mga Pilipino saan man nila gustuin. Ano yung boundaries ng mapayapang protesta? Dapat hindi ka armado ng barel. Ang tanong, armado ba kami para pigilin nila? Ngayong Independence Day, hindi pa rin nila may tuturing na ganap na malaya ang bansa kung patuloy ang pakikialam ng US lalo na sa isyu ng national security. Hindi lang sa Pilipinas kung hindi pati sa ibang bansa. Ang ginagawa po ng US ay nanunulsol, nanguupat ng gyera sa mahabang panahon. Kasabay niyan, pag nagkaroon ng gyera, nagbebenta po sila ng armas in the expense ng mamamayan ng Palestine. Hindi nila malayong mangyari ito sa Pilipinas, lalo na't mainit ang tensyon sa West Philippine Sea na agresibong inaangkin ng China. Gusto nilang ang Pilipinas ay kaladkarin laban sa China, pinaiigting instead na lutasin ang problema sa pagitan ng China at ng Pilipinas in a diplomatic na pamamaraan. Nagsusulsol sila para magkaroon ng giyera. Kung sisiklab ang kaguluhan, duda ang mga realista kung papanig sa Pilipinas ang Amerika. Sa mahabang kasaysayan ng paglitaw ng dayuhang militar ng Estados Unidos mula sa Spanish-American War at sa Philippine-American War, pinaslang nila ang 200,000 Pilipino pero hindi sila nanagot. Kung kaya't, nakababahalang anilay pananahimik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng napipintong pagsimula ng panguhuli ng Chinese Coast Guard sa umano'y trespasser sa West Philippine Sea pagsapit ng June 15. Pagpapakita ito na walang pakialam si Bongbong Marcos sa mga mamamayang Pilipino. Wala siyang pakialam sa mga kapatid nating mangingisda na posibleng arestuhin ng China. Kaya ganyang kalakas ang loob ng China na gawin yan sa ating sovereignty and territory. Kasi alam nila na
Walang gagawin si Bongbong Marcos. Walang magagawa ang Pilipinas at nakasandal lang yan sa dikta ng US. Noon na nang sinabi ng Philippine Navy na hindi sila papayag sa anumang iligal na polisiya ng China at tiniyak na mananatiling ligtas ang paglalayag ng mga Pilipino sa karagatang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngayong magdadalawang taon na sa pwesto ng Pangulo, tingin ng grupo bigo ang campaign rally ni Marcos Jr. na bagong Pilipinas dahil wala nilang nagbago sa agri-fishery sector, labor force at sa presyo ng mga bilihin. Yung long-standing na problema natin sa Pilipinas, hindi naman yan ni-resolve. Halimbawa, ang mga manggagawang Pilipino matagal na nagsumulat sa kanya na harapin nyo ang mga labor leaders para ma-discuss sa harap mo ano yung aming mga legitimate demands, ano yung mga doable na aming mga proposal. Wala yan hanggang ngayon. Matapos sa maikling programa ay kusa naman nag-disperse ang grupo, ngunit patuloy na bantay sarado ang paligid ng US Embassy. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. May panghihinayang nga kaya. Pabor si Senator Amy Marcos na pag-aralan ang gasto sa konstruksyon ng bagong gusali ng Senado sa Bonifacio Global City, Taguig City. Sa ulat kasi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senate President Cheese Escudero, lumobo ang projected cost ng konstruksyon sa 23.3 billion pesos. Mula yan sa inisyal na budget na 8 billion pesos lang. Ayon kay Senator Amy, sana ay nabawasan daw ang gastos sa pagpapatayo. Nahiya din daw umano siya na lumipat sa bagong ipinapatayong gusali habang maraming mga Pilipino ang gutom, naghihirap at walang trabaho. Hindi ko talaga alam kung bakit lumobo ng ganyang kalaki, pero kung talagang ganyang kalaki na, siguro kinakailangan repasuhin muna yung mga kwenta at alamin kung tapos na ba yan o talagang dadagdag at dadagdag pa. Higit sa lahat, ang pinaka-importante at bilang dakilang Ilocana, kinakailangan bawasan naman yung bilyon-bilyon na yan, nakakahiya naman yan. Ikinagulat umano ni Senator Amy Marcos ang naganap o nangyaring pag-i-issue ng arrest warrant laban sa puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon sa senadora, tila raw naging war zone ang pag-aaresto kay Kibuloy. Kinwestiyon din niya ang mga drone at sniper na dala ng mga pulis. Samantala, iginiit naman ni Senator Marcos na nararapat lang ilaban ng SMNI ang karapatan nila laban umano sa karahasan. Kaya naman ng ating mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte, huwag nang idaan sa pananakot at sa karahasan. Samantala na ipadala na sa Senado ang bersyon ng Kamara patungkol sa House Bill 9349 o ang isinusulong na Absolute Divorce Bill. Ito ay matapos aprubahan at makalusot sa ikatlot huling pagbasa ang naturang panukala noong May 22. Natanggap ito ng Senado kahapon, June 11, base sa website ng House of Representatives. Itinama din daw nila ang resulta ng botohan kung kaya natagalan ang pagpapasa nito. Na bago kasi ang bilang ng mga opisyal na pumabor at hindi pumabor na kung saan 131 ang umano'y tamang bilang ng mga pabor sa panukala at hindi 126 lang, habang nasa 109 naman ang tutol dito. Natapos na ang kampanya ng Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup 2026 qualifiers sa Jakarta, Indonesia. Ito ay makaraang talunin ng Pilipinas ng Indo sa score na 2-0. Dahilan para umabante ang Indonesians sa susunod na round ng World Cup qualifiers. Bukod rito, sigurado na rin ang pwesto ng Indonesia sa 2027 AFC Asian Cup sa Saudi Arabia. Makaraang mapabilang sa mga bansang nasa Group F. Susunod, BTS member na si Seokjin. Active na muli sa musika matapos ang mandatory military service sa SOCOR. At Nations Girl Group na BINI, saya ang hatid sa Independence Day concert sa Maynila. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
siya. Worldwide handsome Seokjin is back. Talaga namang masaya ang pagdiriwang ng BTS Fiesta ngayong taon matapos makumpleto ni BTS Jin ang kanyang mandatory military service ngayong Miyerkules. Walang paglagyan ng kasiyahan ng mga miyembro ng BTS nang salubungin nila ang pinakamatandang miyembro ng grupo mula sa base nito sa Yeoncheon County, hilagang bahagi ng Seoul. Kinagiliwan din ng mga fans ang pagtugtog ni RM ng saxophone, leader ng grupo, habang isa-isang niyayakap si Jin ng mga miyembrong sina Jimin, Jungkook, J-Hope at Taehyung. Ang grupong BTS na 5-time Grammy nominee ang nasa likod ng mga hit songs gaya ng Dynamite, Butter, Boy With Love at Permission to Dance. Sa Independence Day celebration pa rin, nagpagandahan naman sa disenyo ng float ang mga ahensya ng gobyerno sa parada sa Musikalayaan sa Maynila. Habang Nations Girl Group na BINI, pansamantalang pinahinto ang performance sa parehong concert sa Quirino Grandstand matapos magsiksikan at mag-akyatan sa poste ang ilang fans. Ang mga tagpong yan sa Balitang A to Z, Showbiz ni Lane Garcia. Ramdam ang pagkapositibo at saya ng marami sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong Miyerkules. Makukulay at mahuhusay ang mga disenyo. Nagpabonggahan ang mga ahensya ng gobyerno sa pagandahan ng kani-kanilang mga floats. Ipinamalas din ang galing at talento ng mga Pinoy sa Musikalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Hatid ng event ang mensahe ng kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Mahalaga raw kasi na alalahanin natin ang kasaysayan dahil ito ang pinangahawakan natin para sa ating kinabukasan. Free admission rin, kaya kahit sino pwedeng pumunta at makisaya. Samantala, isa nga sa mga inabangang performance ang Nations Girl Group na BINI na talaga namang dinagsa ng napakaraming blooms. Freedom kung freedom talaga dahil all out ang saya, isabay pa ang mga BINI merch na pwedeng mabili sa event anytime. Niyanig ng malakas na sigawan ng crowd nang mapaindak ang lahat sa lagi performance ng BINI. Tunay ngang naging espesyal ang araw na ito para maipagmalaki ng mga Pilipino ang kasaysayan, kultura at higit sa lahat, ang pagiging malaya. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa ating pambansang bayani na si Dr. Gat Jose Rizal. Ayon sa kanya, walang mang-aalipin kung walang magpapaalipin. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mula. Isang malaya at mapagpalayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.